Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo mula September 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Di ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy dito. Anyways, kung hindi mag-resonate sa inyo to, di adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, di dito na. Ito ang last day. Magsimula na tayo. O kaya to. Tungkol saan kaya? Yan. So, ang bida natin sa kwentong to, lalaki ito. Lalaking Leo. O pwede rin namang babae. Pero tatama lang sa babae kung ina-embody niya yung masculine energy. So, in short, yung babae ay extrovert. Kasi may Leo din namang introvert. So, dito babaeng extrovert. Kung babae man. So, again, masculine energy to ha. Kung di lalaki, ay babae nga extrovert. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, sa kakilala nyo. Kasi kung di man kayo ito, di ito yung poso nyo. So, yung person dito ay senior, 60 years old and above. May stable job. Kahit 60 na siya. O pwede rin namang di nga 60, pero may stable job. Kasi alin man sa mga description ang pwedeng tumama sa sitwasyon nyo. So, may stable job, mayaman, may posisyon, businessman, o woman, career-oriented, in control, disciplined, strict. So, yung taong yun, tatay din pala to. Kasi empress, di ba, no? Nanay. Ito, tatay to. May anak na to. Kasi hindi pa to nangyayari, oh. Parang may change na maaring mangyari na hindi nila magugustuhan. Change probably tungkol sa manifestation o self-employment o work na lang in general. So, ibig sabihin, nagbabadya pa lang to. Para sa iba sa inyo, warning. Na yun nga, may parang unexpected na maaring mangyari sa career life ng iba sa inyo. O yung wish nila ba na tinutry nila i-manifest, baka di mangyari. So, kaya nang dating dito. Anyways, punta tayo dito sa susunod na deck. Sumama pa to. Kaya to. Wait lang. Ayusin ko lang itong mga deck kasi masikip eh. Masikip dito sa table ko ang dito eh.
So, game. Magsimula na tayo. So, tungkol saan itong mga to? Malaki chance na tuloy. Ang anything na pinaplano ng iba sa inyo. Lalo na kung may traveling, na para bang kahit anong mangyari. Kahit umulan, bumagyo. Ano ba yan? O ewan ko. Kahit anong problemang dumating, tuloy pa rin. Itong traveling, malupit naman nun. O baka naman kaya tuloy. Kasi dun sa part ng lugar nila, hindi masyado nag-uulan. O hindi masyadong mapeperwisyo for some reason. O baka nasa abroad yung iba. Sabihin natin nasa Pilipinas, nag-uulan. Baka yung iba nasa abroad, di tuloy. Diba? Wala namang problema. Dahil nasa abroad naman sila. So, ganun. Mukhang immigration to. O business trip. O traveling na lang in general. Parang may plano nga. May pinaplano yung iba sa inyo na gawin na ang dating tuloy talaga siya, tuloy. Tuloy na tuloy. Walang makakapagpatigil. So, ano pa ba to? Ano pang masasabi natin dito? Sabihin naman natin yung iba sa inyo ay mataas posisyon. Mala leader, boss, manager, o supervisor, o ewan ko. Kung anong position. Basta nag-handle siya ng tao. Ng mga tao. Meron siyang subordinate yung iba sa inyo. O sabihin natin businessman, businesswoman. Na yun nga, may mga taong hawak. So kung ganun ang case, mananatili pa rin sa iba sa inyo yung power. Hindi maangkin ng iba o hindi kayo mapapabagsak kahit siraan pa kayo. Ganyan. Stable. Sa madaling salita, yung power o sense of authority o position ng iba sa inyo. So, magdagdag pa tayo. Oh, ano naman yan? Hago. May buha tayo dito. So, sa case na to, sabihin natin may mga kinatatakutan yung iba sa inyo. Na para bang malalampasan nyo to. Mahaharap nyo na finally. Kasi yung iba sa inyo mukhang nagpo-procrastinate. Magpo-procrastinate pa lang. Kasi may mga problemang di nila kayang harapin sa ngayon. Na, yun nga, may pagbabago in a way na di na magpo-procrastinate yung iba sa inyo. Haharapin na nila ang problema o anything na kinatatakutan nila. Magkakaroon na sila ng lakas ng loob para solusyonan ang mga problema. O pwede rin naman in times of crisis, may tutulong sa iba sa inyo para lampasan o solusyonan ang problema kung di nyo kaya mag-isa. Anyways, ito, babasahin ko na lang kasi simple English lang naman to. Extra message ba? So, sabi dito, law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours.
So, ito ay applicable sa mga single. Okay? Oh, reconciliation. Oh. So, anong sabi dito? Reconciliation. Someone from the past is or will be returning to your life soon. So, someone from the past daw ay magbabalik para sa iba sa inyo. So, sino kaya? Aquarius? Aquarius ulit. Eh, ano to eh? Uranus. O Uranus. Parehong Aquarius. So, Aquarius lang. Someone from the past na Aquarius. So, pwedeng ex o enemy o someone na hindi nyo na nakakausap sa present ay maaaring magbalik. At ito nga yun. Pwedeng ang zodiac sign niya ay Aquarius. Regardless kung babae ba to o lalaki. Basta ang ating palatandaan ay Aquarius. Aquarius. Yung sabihin natin sun, moon, rising sign. Ito last na. Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Ito naman para to sa single. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh.